Bilang isang nutritionist, maalam sa masustansyang dieta ang 24 anyos na si Ariane. Pero sa tuwing kakain daw siya ng wheat bread na pinalamanan ng kahit anong dairy product tulad ng keso at pinartnera ng gatas na alam naman daw natin na mabuti sa kalusugan, malimit daw siyang kabagin. Pakiramdam daw niya siya'y bloated o busog na busog. Malimit din daw at akihin ng kanyang acid reflux o kondisyon kung saan umaakyat sa kanyang lalamunan ang asido mula sa kanyang tiyan. Especially kapag nag-burp ka or dumidighay, parang may kasama siyang tubig na maasim. So, masakit siya. And then yung bloatedness, iniisip ko dati, baka busog lang ako. Pero kahit di ako kumakain, feeling ko bloated pa rin talaga. Dahil daw dito, pinayuhan siya ng kanyang mga kasama sa trabaho na magpakonsulta sa espesyalista. At dito niya nalaman na mayroon pala siyang tinatawag na food intolerance. Kaiba sa alam nating lahat na food allergy na madalas nagdudulot ng reaksyon sa ating immune system na nakakaapekto sa iba't ibang organ ng ating katawan. Ang mga sintomas na tinatawag ng food intolerance hindi masyadong malala. Karaniwang sumasakit, nagkakaroon ng problema sa panunaw ang mga inaatake nito. Nangyayari ito kapag ang antibodies o ang natural na panlaban sa sakit ng katawan hindi tinatanggap ang ilang pagkain. Ilan sa mga ito ang pagkakaroon ng skin blemishes o ang pagkakaroon ng patse at pamumula ng balat, pananakit ng ulo at pakiramdam na laging aburido, pananakit ng tiyan, pakiramdam na laging busog, pagkakaroon ng tabag, constipation o hirap sa pagdumi. Isa sa mga pinakakaraniwang uri ng food intolerance ang pagiging lactose intolerant. Dito nagkakasakit ang isang tao kapag uminom ng gatas na galing sa hayop. Kasama na dito ang ibang dairy products. Nire-recommendang uminom na lang siya ng gatas na mula sa beans o kaya nuts. Ang magandang balita, sa Pilipinas, may medical test na rin ginagawa para malaman kung saang mga partikular na pagkain intolerant ang isang tao. May tinatawag na footprint test kung saan sa pamamagitan ng blood sample na ipinapadala sa laboratory, makikita kung ano-anong pagkain ka intolerant o hirap na tanggapin ng iyong katawan. Ang resulta sa test na ito, kalimitang umaabot ng 1 linggo at nagkakahalaga ng hanggang 15,000 pesos. It's a microarray-based test which is basically a highly miniaturized test, and we test then for 222 foods, every food being individual, so you can get a very good idea of the profile of the foods that you are raising antibodies to that can obviously lead or be high on the list of starting the symptoms that you're feeling. Meron ding tinatawag na food detective test kung saan ang resulta makukuha lamang sa loob ng 45 minuto. Pero kumpara sa foodprint na may mahigit 200 food items, sa food detective, 59 na food items lang ang susuriin. Ang presyo naman ito, umaabot sa halos 6,500 pesos. Dito yung malalaman kung intolerant ka sa mga different food groups. Extracted to ng mga different antigen. Sa prosesong ito, kukuha ng sample ng dugo sa pasyente. Gamit ang mga chemical reagent, komprehensibong malalaman kung saan partikular na pagkain sa 59 na food items intolerant ang isang pasyente. December 2013 nang sumailalim si Ariane sa 2 tests at dito niya nalaman na intolerant nga siya sa wheat bread, dairy products at mani na paborito at kalimitan pa naman daw niyang kinakain. Malungkot kasi, well, definitely these are the food items na talagang lagi kong kinakain. So, it means since lumabas sila sa result ko, so syempre, kailangan ko silang i-let go. Simula rin ng matintimang sinunod ni Ariane ang pag-iwas sa mga pagkaing bawal sa kanya, tamang dieta at ehersisyo. Sa loob lang ng halos 5 buwan, nakapagbawas siya ng timbang. Ang dating 143.3 pounds niyang timbang, ngayon 121.3 pounds na lang. Exercise and proper nutrition talaga is a huge key din. The food intolerance test can really help din to supplement yung nutrition and exercise. Dahil sa lumalaking awareness ngayon tungkol sa food intolerance, maging ang ilang mga celebrity sumasailalim na rin dito. Kabilang na ang kapuso nating si Bea Binene. Dahil daw sa dumarami niyang skin breakouts, nito lang din nakaraang buwan nang sumailalim siya sa foodprint test. Noong una, akala ko masakit talaga. Pero nung tinusok mo siya, hindi naman pala. Hindi naman, parang ano lang.
parang kinagat ka lang ng langgam. Nilook forward ko na sana wala doon yung mga pagkain may hilig akong kainin. Sa dami ng mga pagkain na kasanayan na natin kainin, talagang mahirap itong i-let go o kalimutan. Pero dapat unahin natin ang ating kalusugan dahil sa huli, tayo lang din naman ang makikinabang.